Proyekto Helmo. Tinakbo ko ang distansya naming dalawa. Sinipa ito sa mukha. Sa mura kong edad ay malaking bulas na ako noon. May malaking binti at braso kaya madalas ako mapagkamalang binatilyo na. Umalog ang mukha ng nilalang matapos ko siyang tamaan sa panga. Bumagsak siya kaya nagkaroon ng pagkakataon si Pong na muli siyang tirahin ng tirador nito. Kaya tinamaan siya sa dibdib. Kakaiba pa lang kanyang mga balang tanso. Nagpupumilit na bumaon matapos lumika ng usok hanggang sa maglagablab ito sa apoy. Nagsisisigaw ang aswang saka nagkikikisay. Hintakot niyang pilit na tinatanggal ang apoy sa kanyang dibdib pero tila ba nakadikit na ito doon. Mas lalo pang lumakas ang lagablab ng katawan ng babae hanggang sa hindi na ito halos makilala pa. Wala akong nagawa kundi panoorin ang nakakaawa nitong anyo hanggang sa tuluyan na siyang matupok at maging abo. Hingal na bumagsak kami ni Pong dahil sa panlulupaypay at pagod pero nang makita niya ang nangyari sa aswang, humalakak ito. Anya ay karapat-rapat nga raw akong maging isang santigwar. Dahil sa aking katapangan, nakagawa ako ng paraan kung paano talunin ang isang aswang. Nagulat ako dahil basta na lamang lumabas si Tio Emil mula sa kung saan. Pinapalakpakan ako at kinakamayan. Anya, nakapasa umano ako sa pagsubok. Pwede na umano ako mag-insayo noon. Naguguluhang tiningnan ko si Pong. Hindi ko kasi alam kung ano nga ba ang ibig sabihin nila. Sabi niya, tanggap na umano ako bilang bagong miyembro nila na magiging santigwar. Gulat at pagkabigla ang aking naging reaksyon. Hindi ko alam na ang aking ginawa pala kanina ay parte na ng pagsubok na ito. Pakiramdam ko, lumulutang ako sa alapaap. Hindi ko maiwasang isipin na kung nasa bahay lamang ako at nalaman ito ni tatay, sasabunin lamang niya ako. Pero iba sina Tio Emil, Pong at Auntie Sara. Tinulungan nila ako at sinuportahan dahil kagaya ko, masama rin ang tingin nila sa mga palahong aswang na walang ibang ginawa kundi ang mambiktima at magparami ng kanilang lahi. Mula noon, mas lalo kong tinatagan ang sarili ko. Nagkalat na ang mga aswang sa iba't ibang panig ng bansa. Gumagawa sila ng paraan para makapaghasik ng lagim sa iba't ibang paraan. At yun ang hindi ko mapapayagan. Kaya naman nagsumikap ako mag-ensayo at kinilala ang mga uri nila. Siguro hindi namin sila kayang labanan at talunin sa isang iglap lang pero nasisiguro kong marami akong pwedeng gawin para matuto at lumakas hanggang sa muling makaharap ang mga kampon ng kadiliman. Habang tumatagal, gamay ko na ang pakikipaglaban sa kanila. Kabisado ko na ang kanilang mga estilo at lahat ng bagay na pwede nilang gawin para makapanlinlang at hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Sina Tio Emil at Auntie Sara ang nagsilbi kong pangalawang magulang. Si Pong naman ang naging kapatid ko na kahit kailan ay hindi ako nagkaroon. Lingid sa kaalaman ng marami, simula nang dumating ako sa Quezon ay pangatlong beses nang nakapunta si Tio Emil sa amin. Sinisigurado niyang maayos ang kalagayan nila kaya kahit papano, napanatag na ang loob ko. Nitong hulingang dalaw niya ay nalaman ni Tio na medyo maalwan na ang buhay ni na tatay at nanay. Si tatay pala ay marami ng tanim na palay at may gulay ang hitik na din sa bunga. Si nanay naman ay kasalukuyan ng naging isang tendera sa palengke
at sinisigurong malinis ang mga pagkaing ibinebenta sa mga customer para maiwasan ang pagdami ng tumataas na bilang ng mga aswang na idineklarang isang malawakang pandemya sa ating bansa. Samantalang ako naman ay itinalagang bayani ng Quezon, hindi sa mga mananakop kundi sa mga nilalang na likha ng dilim. Bilang isang santigwar, ang albularyong pumapatay ng aswang. Makalipas ang maraming taon, tuluyan na akong nakapagtapos ng pag-aaral. Sabay kaming graduate ni Pong sa isang pampublikong universidad. Gayunpaman ay pareho kaming masaya at kontento sa aming mga naabot sa buhay. Sina nanay at tatay ay naging masaya naman sa mga nakamit ko. Kahit papaano, medyo nawawala na ang tampo nila sa akin at sa katunayan yan, 2 beses na akong nakadalaw ulit sa baryo. Napansin kong ginagalang at ipinagmamalaki ng mga tao sa amin si tatay. Siyang takbuhan ng mga kababayan namin kaya kahit papano, masaya na rin ako. Alam kong kahit wala ako ay naging maayos naman ang naging takbo ng buhay nila. Kami naman ni Pong ay mas lalong naging malapit sa isa't isa. Nagtuloy siya bilang isang mekaniko sa isang shop, samantalang ako naman ay ipinagpatuloy ang pagiging isang guro. Isa akong guro na ang tinuturo ay lengguaheng Filipino. Napansin ko kasing sa panahon ngayon, kahit ang batang 3 taong gulang pa lang ay sanay nang magsalita sa wikang Ingles. Hindi na nila pinapahalaga ng sariling wika ng mga Pilipino, kaya siguro nilalait na lamang ng mga taga-ibang bansa mga Pinoy. Hindi na mabilang ang mga taong nagsasabi na sila ay umuwi galing sa ibang bansa at pinili na lamang na magtrabaho sa Pilipinas dahil binubuli umano sila. Magbibigay ako ng pangalan. Si Bia. Kapitbahay namin si Bia dito sa Quezon. Maganda, matalino at mataas ang pinag-aralan. Pero binenta siya ng kanyang boss na nagkataong isa palang manloloko. Pinaniwala siya nito na makakapagtrabaho siya sa ibang bansa pero pagdating doon, inalila lamang siya at sinasaktan. Walang mapagsumbungan si Bia kaya salip na magtiis ay naisip niya na lamang tumakas. Sumakay siya sa isang van na babayahe pa uwi ng Pinas. Ang hindi niya alam, iligal ang lahat ng mga bagay na nasa loob ng nasabing van. Ihahatid naman daw ito sa Pilipinas para ipamahagi sa mga kliyente. Sa dami ng pasikot-sikot na dinaanan, nag-iisang driver ng van na siyang tao lamang sa loob. Namatyagan niya ang mahahalagang bagay na dala nito. Mga baril, ipinagbabawal na gamot, at mga pirated CDs. Napailing si Bia at naisip na nagkalat na talaga ang mga sindikato sa panahon ngayon. Lumipas ang ilang araw at kalaunan, nasa Maynila na sila. Nakaramdam na si Bia ng pag-asa. Nang huminto ang driver sa isang walang gaanong kalye para magbawas nun, nagmamadali na siyang bumaba. Ang poproblemahin na lamang niya ay ang pag-uwi niya ng Quezon. Siyempre malayo pa ito sa kinaroroonan niya ngayon. Kaya naglakad-lakad siya sa matataong kalye na nagbabaka sakaling baka hanap ng swerte. Walang anumang bagay siyang nadala dahil iniwan niya ang lahat ng tumakas ito. Kabado man ay alam niyang pwede na siyang humingi ng tulong sa lugar na yon. Inisip niya kung saan nga ba ang tahanan ng kanyang mga dating kaklase hanggang mapadpad siya sa ermita. Papahapon na yon at nagsisimula na sa pagsindi ang mga kumukuti-kutitap na ilaw sa bawat lansangan. Alam niyang maraming bar sa kalyeng yon dahil maraming babaeng nakakalat sa kalsada. Maikli ang suot na damit at kita na ang kaluluwa sa kawalan ng dignidad.